Dahil nga sa sunod-sunod na handaan, ay eto, gumawa ako ng pang-alis umay. Nagluto ako nitong atsarang sayote na talaga namang ang umay nyo ay mag-fade away. At syempre pa, masarap din itong ipare sa mga pritong ulam. Sa halip nga na papaya yung aking gagawing atsara, ay ito na lamang sayote. Halos hindi naman nga nagkakalayo ang sayote at papaya. At bukod nga po doon, ay gusto ko pong ipakita sa inyo na pwede nyo pong gawing atsara ang sayote. Bali, gumamit nga po ako ngayong araw ng 3 piraso ng sayote. Yan po ay nasa 1 kilo. So akin na po itong babalatan at inalisan ko na rin po ng buto. At paulit-ulit nyo lamang po yung gagawin doon sa inyong sayote. So ayan, after po nating mabalatan yung ating sayote, ay atin po itong kakadkadin sa ganito po kalalaking butas ng kadkaran. Huwag nyo na lang pong pakadiinan ng pagkakadkad nyo para naman po hindi ganoon kakapal itong ating sayote. So ganyan lamang po yung ating kinakailangang kadkad o nipis dito po sa ating sayote. So ayan, paulit-ulit nyo lamang po yung gagawin hanggang sa makadkad nyo na pong lahat yung inyong sayote. Bali sa paggagawa naman po ng atsara, itong pagkakadkad lamang at saka paghihiwa ng mga sangkap ang medyo matrabaho. Pero kung tutuusin po, madali lang din naman po itong gawin. So ayan, nakadkad na po natin lahat yung ating sayote. Pagkatapos nga po nan, ay lalagyan ko po siya ng asin. Bali 1/4 cup po yung nagamit kong asin dito. Bali ginagawa po yung ganitong paraan, yung paglalagay ng asin dito sa ating sayote para naman mas mapabilis lumabas yung pinakang katas o yung tubig at saka yung dagta nitong sayote. O kita nyo yan o, nagtubig na siya talaga kaagad. Pero ito po ay aking hahayaan pa sa loob ng 1 oras para naman po mas makalabas pa po yung katas ng ating sayote. At after 1 hour nga po ay eto na kumatas na po talaga ng sobra yung ating sayote. So ito po ay aking pipigain para naman po ma-squeeze natin yung ating pinakang sabaw nga po o yung pinakang katas nitong ating sayote. Ginagawa po ito yung pag-aalis po ng katas ng sayote dahil kapag hindi nyo po ito inalis ay magtutubig po yung inyong atsara at syempre mababawasan yung pinakang lasa ng atsara nyo. Pagkatapos po nito ay akin po itong huhugasan para mawala yung alat ng asin na inilagay natin kanina. At pwede na po nating ilagay dito yung ating mga hiniwang karot, bell pepper, luya, bawang, at saka ito pong ating sibuyas. So ito po ay akin lamang paghahalu-haluin. At pagkatapos ko nga pong mahalo-halo itong ating mga gulay, ay atin po muna yung isa-set aside. Dahil magluluto po tayo dito ng suka na nilagyan ng asukal. At sa isa nga pong kawali ay naglagay na ako dyan ng 1½ cup na vinegar at 1½ cup na sugar. Bale yung ating pong kompletong sangkap ay ilalagay ko na lamang po ulit sa comment section. So halu-haluin hanggang sa matunaw yung asukal. At maglalagay pa po ako dito ng mga pampalasa kagaya ng 1 teaspoon salt at saka 1 teaspoon na paminta. So ito po ay ating lulutuin sa katamtamang lakas lamang po ng apoy. Hantayin lamang po itong kumulo para naman mag-combine mabuti yung ating mga pampalasa na inilagay dito sa suka. At kapag nakukuluan na po ay pwede nyo na pong ilagay dito yung ating mga gulay na pinaghalo-halo kanina. At ito po ay ating hahalu-haluin lamang at hahayaan natin ito sa loob ng 5 minuto. Para naman po bahagyang maluto itong ating mga gulay at syempre mas manood po yung mga pampalasa na inilagay natin dito sa ating mga gulay. At kapag nakakulo na po yan ang isay halu-haluin at patayin nyo na po dyan ang kalan dahil pangit naman po kapag malulubsak yung ating gulay. So ayan po ay akin lamang pinalamig at after ko nga pong mapalamig ilalagay ko siya dito sa aking garapon. Mas maganda po kung may stock siya kahit mga ilang araw pa dahil mas lalo pong manunuot yung lasa ng ating suka na may asukal dito po sa ating mga gulay. Nako, napakasarap po nito at mas maganda nga kung dun sa hindi sumisingaw na lalagyan ang inyong paglalagyan para mas lalo nga pong maging malasa. So sana nagustuhan mo ang aking recipe ngayong araw na atsarang sayote. Serve and enjoy!